Yo, what's up guys? Ayun, welcome to John Tech TV. Kayo nanonood siya sa tambayan ni John Tech TV. Katambay TV. Ayan na tayo. Meron tayong solusyon ng meron tayong isang integrated amplifier. Model SB-135, Aurex model. Ayan, Japan. 110 volts ang kanyang input. Meron siyang power dito. Meron din siyang bass. May treble, balance, may loudness siya, source selector, tapos ito na auxiliary niya, tsaka phono input, tsaka tuner. Meron din siyang mic echo, kaya may saksakan ng mic. Meron siyang level ng kanyang sensitivity, ayan. So may problema itong ating amplifier na to, model niya SB-135. I-on natin siya. Ayan, meron siyang crack link, Ayan. So, hindi natin siya pwedeng ituloy kasi yung mga ganitong amplifier, wala siyang speaker protect. Ibig sabihin, tumataas o nagbabago yung kanyang DC out, DC offset, and yung kanyang biasing, Yung mga ganitong problema ng amplifier, ibig sabihin yung may katandaan na kundi ako nagkakamali 1980s to o 88, 87 yung model nitong Aurex na to. Ayan, mga year model kanyan 87, 88. Ayan, ulitin natin. Hindi natin pwedeng pagtagalit, masisira yung ating speaker, So, DC out yan. Sigurado yan, may voltaheng lumalabas sa kanya. Tinest ko ito kahapon nung dinala. Normal siya, Sa umaga lang siya ganyan. Ayan. Pag uminit na yung panahon natin, malamig kasi sa umaga. Mas commonly, nalalamig yung mga natin, gamit, Sa umaga lang siya ganyan. Pero pag mainit ang panahon, wala. Ayan. Sa umaga lang. Okay, so solusyonan natin ito. Dismantle natin. At titingnan natin kung ano yung mga pwedeng maging dahilan niya. Ayan, samahan niyo ako sa video ito, mga katambay. Kung bago ko pa lang sa ating channel, ayan, huwag kalimutang mag-subscribe. Pa-share mo na din. Wala pong bayad yan, mga katambay. Ayan, kayo nanonood ngayon sa tambayan ni John Tech TV. It's all about electronics tutorial, tips and solutions. Sa Aurex na model na to, mga katambay, zoom out natin. Hindi natin maalis basta-basta yung takip niya, Kasi nakahook siya rito sa ilalim. So, kailangan natin tanggalin yung tornilyo dito. Tsaka doon sa baba. Para mai-pull natin yung kanyang takip. Hindi natin kasi maaalis kasi nakahook siya magkabila. So, alisin natin yung dalawa na. Tsaka doon. So, meron tayong 12 volt DC out sa kanyang left channel, Ayan, on natin siya. Ayan, umaabot pa siya ng 3 volts. Misa akyat siya ng 12, Hindi pwede, maninira ang speaker ito. Sa kabilang channel naman, okay naman siya. Ibat natin yung ating test prod. So, pagkuha natin ng DC out, positive to negative. Naka DC tayo. Ayan, okay naman sa kabilang channel. 0.004 sa kabila, doon tayo may problema, Ayan, nagto 12 volts pa siya, Okay, patayin na natin. So, ibig sabihin, dito tayo may problema sa isang channel. Okay, at ito troubleshoot natin siya kung ano yung magiging dahilan niya, commonly, yung mga kinakalawang, mga kapasitor, yung trimmer ng biasing, check din natin yan. Okay? So, check natin.
Meron tayong 00. Kanina, meron tayong 3 volts to 12 volts DC offset. DC out siya, no? So, nag-adjust tayo ng kanyang trimmer. Nilinis natin. Ganun pa rin, ano? Ayan, okay na siya. So, nakita natin problema na, no? Yung kanyang fuse. Nilinis natin yung kanyang terminal ng fuse. Siguro yan naglo-lose contact dahil yung ating crack click sound may ugong. Pag ganito may mga edad na, kailangan maging aware tayo, no? Kahit testerin natin yung fuse, buo yan. O kaya walang problema. Pero yung quality ng kanyang wire, jumper sa loob, pabigay na, no? Mahina na siya, no? Yan ang mga sakit ng mga ganitong may edad na rin ng mga amplifier. Yung mga fuse natin na yan, pag tinester natin yan buo, pero pag niloadan na natin ng load yan, ginamit na natin, dumaloy na yung kanyang current, ano? Yung current voltage, current amperes niyan, hindi normal. Kaya na isang pinanggagalingan ng mga ugong ng mga ganitong vintage amplifier. Ano? Yan, meron tayong Aurex model. SB-135 model. Okay? Sound check natin ng maiksi lang. Okay? Malinis tayo. Wala tayo. Sarado ang ating volume. Nakababa. DC offset 00. Pati yung ating yung ating BU meter normal na. Kanina pumapalo yung mga yan Oo. Normal yung ating signal, ano? Wala tayong DC offset 00. Okay? Ayun, sana nakatulong ang video ito mga tambay, ano? At may bahagi natin sa ating mga kasamang technician din. Share mo na ating video na makatulong ka rin sa ating mga kasama. 00 DC offset. Okay? So, check natin kahit maiksi lang. Kuha tayo ng ibang music. Check lang natin ng konti. Ito ating player. Meron tayong MP3 player. Andiyan siya sa mixer. Ayan, naka USB tayo. DJ Dollars Remix. Ito yung kanyang loudness, ano, ayan, gumagana naman lahat yan. Ito yung kanyang treble, okay? Balance, okay? Grabe, no? Grabe yung bass nito. Oh, naka-loaded tayo, dalawang D12, ayan. Lakas, oh. Ganda nung kanyang bass yan, no? Iba-off muna natin yung kanyang, for testing. Burn test na rin natin siya, no? Loudness na natin, ayan. Diretso sound check, burn test tayo kung walang bibigay, ano? Yan ang pagte-testing ng ating amplifier. Yung paiinitin natin ng konti. Yung fuse niya, papalitan na natin ng bago, ano? Yan dyan nagmula yung kanyang crack sound, ano? Nagdadrop yung voltahe ng kanyang power supply. Tapos may sometimes umuugong din siya. So, pagtutuunan natin ng pansit, pansin, ano? Pansit. Yung ating power supply, basta umugong yan, ibig sabihin, hindi balanse yung kanyang negative rail and positive rail. Rail to rail, dapat balance yan, okay? So, papalitan natin yung fuse na yan. Sound check muna natin siya. Kasi pag di natin pinalitan yan, nag-okay naman na siya, pwedeng bumalik, ano? Mag-back job tayo. Papalitan natin yan ng bago. On the Veteran Mix Club. This is Lights and Sound.
Okay, puputulin na natin dito yung ating video mga katambay, ano? Kita-kita tayo sa susunod nating video sa susunod na upload. Kayo nanonood ngayon sa tambayan ni John Tech TV, Katambay TV. It's all about electronics tutorial tips and solutions.